Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa Edukasyon sa Pagpapakatao 6. Bago natin simulan ang ating magiging talakayan, meron akong inihandang mga katanungan para sa ating magiging talakayan o paksa ngayong araw na ito. Ang mga katanungan na inyong makikita ay maaari ninyong sagutan sa ating comment section, and this will serve as your attendance and also as your participation in this presentation. Sa unang katanungan, ano-ano ang mga pangako mo sa iyong sarili na natupad? Maaari mong i-post ang video na ito at pumunta sa comment section upang i-type ang iyong sagot. Okay, sunod na katanungan, sinusubukan mo bang tuparin ang iyong pangako sa iyong magulang? Maaari mong i-post ang video na ito at pumunta sa comment section upang i-type ang iyong sagot. Natutuwa ako sa inyong mga naging kasagutan sa ating mga katanong. Ngayon, ang ating magiging paksa ngayong araw na ito ay nauukol sa pagpapakita ng kahalagahan ng pagtupad sa pangako o pinagkasunduan. Sa araling ito, makikita natin ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako at kung ano kaya ang magiging epekto kung ibinaling mo o sinira mo ang inyong pinagkasunduan. Sa puntong ito ay mayroon tayong papanooring video na ang pamagat ay ang 3 pangako. Dito natin matutukoy o malalaman ang kahalagahan ng pangangako sa ating pinangakuan. Handa ka na ba? Tara, sabay-sabay natin panoorin ang kwentong ito. Isang araw, sa isang bayan ay mayroong nakatirang doktor. Siya ay isang mabuting doktor at tunay na mahusay sa kanyang trabaho. Halos lahat ng tao sa bayan ay nirerespeto siya dahil sa kanyang mga itinulong sa kanila. Isang gabi, bumubuhos ang malakas na ulan at doon mayroong narinig na katok ang doktor. Nang binuksan ng doktor ang pinto, nakita niya ang isang lalaking nanginginig at basang-basa dahil sa ulan. "Ginoo, sino ka? At bakit ka nasa labas habang umuulan?" "Pakiusap, tulungan mo ko. Ang bahay ko ay malayo pa at ako ay magkakasakit. Nanghihina na rin ako at hindi ko kakayaning umuwi pa. Sana ay payagan mo kong makituloy dito at alagaan ako habang ako ay may sakit. Sige, pumasok ka dito sa loob at magpahinga na." Ang lalaki nga ay pumasok sa loob habang ang doktor ay binigyan siya ng gamot upang humupa ang kanyang sakit. Kinaumagahan, sinabi ng lalaki sa doktor na siya ay isang panday. Sanayon, kailanganin ng doktor ang kanyang tulong ay maaari siyang lumapit sa kanya. Pinasalamatan ng panday ang doktor at umuwi. Lumipas ang ilang araw at ang doktor ay naghahanap ng ugat at bulaklak ng ayurveda sa gubat upang makagawa ng gamot. Habang siya ay naglalakad, siya ay nauhaw at tumigil upang uminom ng tubig sa malapit na balon. Habang siya ay umiinom, nakarinig siya ng boses na humihingi ng tulong. Nang tumingin siya sa malayo, nakita niya ang malaking puno na bumaksak sa lupa. Tila ang mga tunog na ito ay nanggagaling sa puno, kaya naman ay tumakbo siya papunta dito. Sa ilalim ng puno ay nakita niya nakakulong ang tigre at ahas sa mga sanga at dahon nito. "Tulungan mo ko! Ang paa ko ay naipit sa ilalim ng puno at ako'y hindi makalabas." "Ako rin! Tulungan mo ko! Ako'y napalibutan ng mga tangkay at ako'y hindi makalabas." Ang doktor ay natakot sa mga ligaw na hayop at tubiling tulungan sila. "Huwag ka mag-alala. Nangangako akong hindi kita sasaktan basta tulungan mo ko." Pinanghawakan ng doktor ang mga salita ng tigre at pinuhat ang puno. Nakalaya ang tigre at lubos ng pasasalamat sa tulong ng doktor. "Sa susunod na kakailanganin mo ang aking tulong, ako ay iyong tawagin at ako ay dadating upang tulungan ka." Nagpasalamat ang doktor sa tigre at tinulungan ang ahas na makalabas. Nang makalaya ang ahas, pinasalamatan nito ang doktor at sinabi rin na tutulungan siya kapag siya ay nangangailangan. "Iniligtas mo ang aking buhay at ngayon na ibabalik ko sa iyo ang pabor. Kung kailangan mo ang aking tulong ay tatawagin mo lang ako at tutulungan kita."
Umalis na ang tigre at ahas at ang doktor ay umuwi na. Lumipas ang ilang araw at ang doktor ay muling pumunta sa gubat upang mongolekta ng ugat at damong gamot para sa kanyang medisina na ginagawa. Ngunit biglang may narinig siyang ungol at akmang aatakihin siya ng isang leopardo. Kinakailangan ng doktor ang sinumang mas malakas at kanyang naalala ang pangako ng tigre. Kaya naman tinawag niya ang tigre. Tigre! Tigre! Iligtas mo ako! Narinig ng tigre ang sigaw ng doktor at tumakbo papunta sa kanya upang siya ay iligtas. Tinakot niya ang leopardo at tuluyan itong umalis. Inimbitahan ng tigre ang doktor sa kanyang yungib at sinabing natuwa ito na tinawag siya ng doktor. Binigyan ng tigre ang doktor ng mga ginto na nahanap niya sa gubat at sinabi na pagkakitaan niya ito. Nang umalis ang doktor sa yungib ng tigre, ay naalala niya ang pangako ng panday sa kanya at pumunta sa nayon. Binigay ng doktor sa panday ang ginto at sinabing ibinigay ito ng tigre sa kanya. Tinanong niya kung maaari ba siyang bigyan ng pera kapalit ng kanyang ginto. Nakilala ng panday ang ginto na pagmamay-ari ng anak ng hari. Ang prinsipe ay umalis upang mangaso, ngunit hindi na siya bumalik pa. Naalala ng panday ang anunsyo ng hari. Kung sino man ang makakapagbalik o makakakita sa prinsipe o sa kanyang mga kayamanan ay mapaggagantipalaan ng mga kayamanan. Sinabi ng panday sa doktor na mag-antay at kakailanganin niyang tignan ang kalidad ng ginto. Ngunit ipinuslit ito ng panday sa likod ng kanyang bahay at pumunta sa hari upang ipakita ang ginto. Sinabi niya sa hari na may isang lalaking may hawak ng gintong ito at maaari siya ang pumatay sa prinsipe. Nagalit ang hari at pinirosahan ng doktor. Nang kinulong ang doktor sa kulungan, buong lakas niyang sinisigaw na, "Wala akong ginawang kasalanan! Ang ginto ay bigay lamang sa akin ng kaibigan kong tigre! Ang panday ay nagsisinungaling! Ilabas niyo ako rito!" Habang ang doktor ay nasa kulungan, mayroong daga na lumapit sa kanya at sinabing, "Gustong-gusto kitang tulungan ngunit wala akong masyadong maitutulong. Tawagin mo ang kung sino man na makakatulong sa iyo. Marahil ay darating sila upang tulungan ka." Naalala ng doktor ang pangako ng ahas at nagsimulang tawagin ito. "Ahas! Pakiusap! Tulungan mo ako, ahas!" Nang dumating ang ahas, pinag-usapan nila ang nangyari. Nagkaroon ng ideya ang ahas na kagatin ang reyna. "Dahil sa ako ay hindi pangkaraniwan at may kamandag na ahas, walang sino mang doktor ang makakapagpapagaling ng kagat ko. Kakagating ko ang reyna at doon ay maaari mong ilahad sa kanila ang iyong tulong bilang isang doktor. Lapitan mo ang bantay ng hari at sabihing maaari mong iligtas ang reyna. Pagkarating mo sa kwarto ng reyna ay tawagin mo ako at tatanggalin ko ang lason mula sa reyna. Bubuti ang kanyang pakiramdam at ikaw ay makakalabas." Ang plano ay naisagawa ng maayos at ang hari ay tuwang-tuwa sa doktor. Sinabi ng hari sa doktor na hingin kung ano man ang kanyang gusto. Ngunit sabi ng doktor, "Wala po akong gusto, aking hari. Nagsinungaling ang panday sa iyo. Nakuha ko ang ginto mula sa kaibigan kong tigre. Kung maaari, ay parusahan niyo siya." Naggalit ang hari at ipinalaya niya ang doktor habang ipinatapon niya naman ang panday sa kulungan. Moral: huwag magtiwala agad-agad sa mga pangako o sa tao. Naunawaan mo ba ang kwento? Kung gayon, lagi nating tatandaan na ang pagtupad sa pangako o pinagkasunduan ay may malaking bahaging ginagampanan sa paghubog ng mabuting pagkatao. Ito ay tanda ng pagiging responsable sa mga ginagawa o sinasabi. Bata man o matanda, ito ay madalas pinaghuhugutan ng tiwala sa isa't isa at nagbibigay ng kahadahilanan sa pagtatagal ng ugnayan at matagumpay na relasyon. Tulad nga ng nangyari sa kwento,
Hindi ba't nagbigay ng pangako ang ahas at ang tigre sa doktor at nang nangailangan ng tulong ang doktor ay kaagad namang nilapitan ito ng tigre at ahas at tinupad ang kanilang pangako sa doktor? Kaya marapat lamang na sa bawat pinapangakuan natin ay tinutupad natin ang ating mga pangako upang hindi masira ang ating relasyon sa kanila. Sa makatwid, ang bawat pangako ay may kaakibat na tungkulin at pananagutan. Ito ay madaling sabihin, ngunit mahirap tuparin. Lagi nating tatandaan na huwag basta-bastang magbibitiw ng pangako kung hindi naman ito kayang tuparin o panindigan. Mas mabuting pinag-iisipang mabuti ang isang bagay bago mo ito ipangako sa ibang tao. Naintindihan ba? And now, it's time for our activity. Before you answer the following questions, please listen to my instructions first. Sa inyong activity notebook, isusulat ang inyong mga sagot. In the first part, meron kayo makikitang dalawang katanungan at sasagutin ito ng buong sentence, okay? At sa susunod naman na slide, makikita ninyo ang mga katanungan. Sasagutin ito sa pamamagitan ng tama o mali. Malinaw ba? Kung gayon, maaari mo nang simulan ang pagsagot. I hope you answered our activity very well and I hope you understand our topic for this day. That's all and thank you very much.